Vice President Sara Duterte resigns as Education Chief. Balita po dito sa The Manila Times. Vice President Sara Duterte announced her resignation as Education Secretary in a press conference on Wednesday, but said that this was not a sign of weakness but stemmed out of her concern for teachers and the youth. At 2:21 p.m. of June 19, 2024, Vice President Sara Duterte went to Malacanang and tendered her resignation as member of the Cabinet, Secretary of the Department of Education, and Vice Chairperson of the NTF-ELCAC, effective July 19, 2024. Yan po ang sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil. Garafil said Duterte declined to give a reason why, but will continue to serve as Vice President. We thank her for her service. Ano ba naman tong si VP Sara? Hanggang sa huli, sa kanyang pag-resign bilang DepEd Secretary, no comment pa rin siya sa dahilan kung bakit siya ay nagbitiw. Although sinabi naman po niya sa kanyang statement that her resignation was not a sign of weakness but because of her concern for all teachers and Filipino youth. Panoorin po natin yung statement ni VP Sara. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukuran. So kahit na po sa kanyang press conference, wala pa rin pong sinabing dahilan si VP Sara kung bakit siya nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education. Although ang sinabi niya na ang kanyang pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Ito po ang hindi ko maintindihan sa sinabi ni VP Sara, na ang kanyang pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Kasi dalawang bagay lang yan eh. Kung meron kang tunay na malasakit para sa mga guro at kabataang Pilipino, hindi ka magre-resign. Dahil trabaho mo nga dyan sa Department of Education para ayusin lahat ng dapat ayusin sa departamentong yan. So kung ang sinabi mo na ang iyong pagbibitiw ay dala ng tunay na malasakit, dapat kahit na anong batikos ang tanggapin mo, ipagpapatuloy mo yan. Yung sinasabi mong tunay na malasakit para sa mga guro at sa mga kabataang Pilipino. So kahit na sa kanyang press code, wala pa rin specific na dahilan kung bakit siya nagbitiw. Basta ang sinabi niya lang, hindi daw lulan ng kahinaan, kundi dala nga daw ng tunay na malasakit. Na sinasabi ko naman, kung talagang may malasakit, ay hindi magbibitiw. Dahil yan na nga ang departamentong hawak mo eh. Ibig bang sabihin, sa 2 taon niyang pagkakaupo doon ay walang nangyari? O ang ibig niyang sabihin na kaya siya nagbitiw ay dala ng tunay na malasakit dahil hindi niya kayang gampanan ang kanyang papel
bilang DepEd Secretary. At ang tinitignan niya ay ang malasakit ng mga guro at ng mga kabataang Pilipino. At napagtanto niya na wala naman siyang nagawa para iangat ang level ng edukasyon sa Pilipinas. So mamimili na lang po tayo dun sa dalawang yun. Dahil again, kung tunay na may malasakit siya, hindi siya magbibitiw. O kaya ang kanyang tunay na malasakit ay hindi niya kaya kailangan niyang magbitiw sa kanyang pwesto. Sabi pa niya, bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Ang question dyan, umangat ba ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas nung hawak ito ni VP Sara? Meron po akong nabasang balita kanina. Kayo na nga ang magsabi kung ito ay may kinalaman sa pagtataguyod ni VP Sara para itaas ang level ng edukasyon sa Pilipinas. Dahil sabi po dito sa Philstar Global, Philippines ranks at the bottom of new PISA test on creative thinking. Filipino students have one of the weakest creative thinking skills in the world based on a newly launched global benchmarking test. 15-year-old students in the Philippines scored 14 points on average in the newly introduced creative thinking assessment of the 2022 cycle of the Program for International Student Assessment o yung PISA, placing the Philippines in the bottom 4 among 64 countries. This marks the first time that the PISA tested students on how well they can use their imagination and creativity to generate and improve upon ideas. Filipino students' performance placed the Philippines in the same score range as 3 other countries on the bottom, Albania, Uzbekistan, and Morocco. The Philippines' mean score of 14 is also well below the Organization for Economic Cooperation and Development average of 33, according to the PISA results on creative thinking published late Tuesday. So ang average ay 33, pero ang score ng Pilipinas ay 14. So nasan yung sinasabi ni VP Sara na level ng edukasyon ng ating mga kabataan? Ibig sabihin, after 2 years niyang pamamalagi sa DepEd, walang nangyari. At ito nga, isang kahihiyan ito kung tutuusin. Dahil tayo po ay nasa top 4 sa ilalim ng PISA. So out of 64, siguro tayo ay nasa number 61 or 62 or 63 or 64. Countries that landed in the top 5 are Singapore, with students' average score being 41, Korea at 38, Canada at 38, Australia 37, and New Zealand 36. Tapos ang Pilipinas 14. Aba, nakakahiya nga talaga ito. Kailangan na yata siguro talagang palitan ang DepEd Secretary dito. So, siguro yung sinasabing malasakit ni VP Sara kung bakit siya nagbitiw ay ayun na nga. Para kung sino man ang pumalit at magpatuloy bilang DepEd Secretary ay mapataas naman ang ranking ng Pilipinas sa PISA. Kailangan talagang mag-double time kung sino ang ipapalit bilang DepEd Secretary para hindi naman po tayo kahiya-hiya. Mantakin nyo, nasa bottom 4 tayo out of 64 countries. So dapat talaga yung susunod na DepEd Secretary ay itaguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. So mabuti nga siguro na nag-resign na si VP Sara. Although bago pa man po siya nag-resign, napakalaki na po ng porsyento ng mga Pilipino ang humihiling na mag-resign na siya bilang DepEd. Pero alam nyo, I saw this coming. Nung sinabi niya nung July 12 na wala ng Uniteam, na in fact, na ang Uniteam ay disbanded na mula pang naupo sila bilang presidente at vice-presidente. Pero nung finormalize niya na at sinabing wala ng Uniteam, alam na alam ko na ang susunod niyang hakbangin ay ang pagbibitiw as DepEd Secretary. At ito na nga ang nangyari. Although may mga sinabi siya sa kanyang pahayag
wala pa rin po akong narinig na pinakadahilan kung bakit siya magbibitiw. Nung nagbabasa po ako ng comments, hindi lang po sa mga page ng mga pro-BBM, kundi kahit na sa page ng ABS-CBN at sa iba pang mga media pages, at overwhelming po ang mga comments doon na natutuwa at masaya na finally, after a long wait, nagbitiw na si VP Sara bilang DepEd Secretary. At ano kaya ang mga susunod na hakbangin after na magbitiw? Ang susunod na nga ba ay yung kanyang pagiging head ng oposisyon. Although ito po ay nagagalit yung ibang mga kakamping. Pero kiniklaim naman ng Duterte camp na sila ang bagong oposisyon. Pero alam nyo mabuti yan, maganda rin yung may oposisyon para malalaman natin kung sino talaga ang tama at mali. Dahil I'm sure, mas titindi po ang gagawin ng kampo ng Duterte para pabagsakin itong si President Bongbong Marcos. And with VP Sara formalizing na wala na siya sa gabinete ni President Bongbong Marcos, expect na po natin ang lalong pagtindi ng mga paninira at ang pagbato ng mga akusasyon ng bagong oposisyon sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. At ito daw pagbibitiw ni VP Sara ay paghahanda para sa 2025 elections. Dahil sabi nga nila, pamumunuan na daw ni Sara Duterte ang bagong oposisyon. So hindi na tayo magugulat at mabibigla kung one of these days ay bumanat na rin si VP Sara sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Mas lalakas na kaya ang loob ng kampo ni Duterte na magsagawa ng bagong people power? Although, paano nga magkakaroon ng bagong people power? Wala naman silang people. At wala na silang power. At paano na yung pangarap ni Baste Duterte na sana daw ay mabuo muli ang Uniteam? Pero ang panghuli po ni VP Sara, sinabi niya, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Paanong magiging para sa Diyos? Ang tingin ng mas nakararaming Pilipino, ang ginodiyos ninyo ay si Apollo Kibuloy. Paanong magiging para sa Diyos kung ang iyong ama ay minura ang ating Panginoong Diyos? Paano magiging para sa Diyos kung ang mga maisog rally ninyo ay puro galit ang nasa puso? Dugtong pa ni VP Sara, para sa bayan. Kaninong bayan ba ang tinutukoy ni Sara Duterte? Pilipinas o China? Dahil kahit na po anong pagtanggi ni Vice President Sara Duterte, nababasa po ng nakararaming Pilipino na siya ay kumikiling sa kapakanan ng bansang China. At paano sasabihin na para sa bawat pamilyang Pilipino kung ang inyong gawain ay hindi para sa Diyos at lalong hindi para sa bayan? Paano natin paniniwalaan itong statement ni Vice President Sara Duterte? Kayo po, what are your thoughts about this? Nanghihinayang ba kayo na nag-resign si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education o isa kayo sa napakadaming Pilipino na nagbubunyi na finally, after a long wait, ay binitawan na ni Sara Duterte ang pagiging DepEd Secretary? Comment lang po down below at magbabalik po muli ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.